Hello po, magandang araw po. Yung kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Nanonood po ako ngayon, yung mga nagpipinitensya o sa wikang Kapampanganong araw, sa libat-bat, yung araw ng mahal na araw, o Malyeldo, Aldo, Malyeldo, Kapampangan yung Malyeldo. Tingnan natin iba't ibang mga pamamaraan ng Pilipino, kanilang mga panata, pangako, o bahala na kayo kung anong tawag ninyo sa kanilang ginagawa, kung ano ang inihiling nila sa Diyos, ba't sila nagpepenitensya o nagsasalibat-bat. Sila ang nakakaalam at ang Diyos lamang. Kasi sa Diyos naman nila dinudulog yan. Okay? Saka natin ipakita. Ayan. Ayan, So, meron ko nakikita doon sa cross, Lucas 1:37. Tingnan nga natin sa Biblia kung ano po yun. Ando sa dulo ng cross. Napasin ko, Luke chapter 1 verse 37. Ano kaya nakalagay? Yung isa nagpapapako. Yung nakita niyo iba, pinapalo sa picture. Alis hindi na pinakita kasi hindi nakatali ba yung baywang mo, may umatak sa yung apat na lalaki. Tapos pinapalo, alas ipuhimipit mo sa sakit. Hindi nila pinakitang maayos eh. Pinakita lang nakapumba na lang. Kasi pusga sila rin eh. Ito. Lucas chapter 1 verse 37. Para natin. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ibig nila sabihin dito. Ba't nakasulat pa yun? Ang kahulugan po, sapagkat walang hindi mapangyayari sa Diyos. Siguro, ibig sabihin, sa Diyos walang imposible. Ganun lang siguro yun. Ang kahulugan. Yun na nakasulat eh. Kumbaga, siguro kung hihiling sila sa Diyos, nakakatiyak sila na ibibigay ng Diyos ang kanilang mga kahilingan. Kung ano man ang kahilingan na dinudulog nila sa Diyos, kalagip ng pagpapakahirap sa kanilang mga katawan. O
o sakripisyo, sacrifice. Nagsasakripisyo sila ng isang araw. Po, natin yung iba. Abala sa pagpepenitensya ang mga mandarami na ito sa Mabiga, Mabalacat City, Pampanga sa kahabaan ng MacArthur Highway. Kasabay ng kanilang debosyon ang inspeksyon ng DPWH sa nagpapatuloy na pagkukumpuni sa daan. Kaya ang mga mandarami, literal na nasa kalbaryo ay naharangan pa ng road repairs at dulot nitong pagbigat ng daloy ng trapiko. Konting pasensya na lang sa mga nagpipinitensya, iwasan na lang natin, huwag tayo masyadong bibigay, lalo na sa mga area na dito sa Central Luzon na talagang tradisyon na yung pagpipinitensya. Nasa 30 minuto lang naman ang itinagal ng patchwork. Pero makakaasa yung mga motorista natin na talagang wala muna tayong mga obstruction, wala muna tayong mga construction, para lang tuloy-tuloy yung daloy ng traffic. At kahit pakasagsagan ng Semana Santa, hindi rin sinantok ng mga otoridad ang mga pasaway na motorista ng Jasa Road. Umarangkada na rin kasi ngayong Holy Wednesday ang nationwide road clearing operation ng DILG, DOTR at DPWH sa mga national highway. Notorious Yun, sa may Mabalacat naman, habang gumagawa yung public works, ando si Secretary Vince Dizon, di mapigilan talaga yung nagpipinitensya. Yung mga nagpapasa ng krus, nakita niyo naman sa video. No? Talagang, siguro sabi nila, by hook or by crook, kailangan matapos ang penitensya namin. Iba't iba pong mga panata o tradisyon, no? Paniwala ang ginagawa ng ating mga kababayan, especially sa mga probinsya. Ano, titingin pa tayo ng iba. Eto. Iba naman to. Ito yung mga daon ng saging. Sila naman. Iba talaga naman, no? Mas makapanata ka lang kaya kahit na. Sige. Tinatawalan pa sila na. Dito naman tayo, pumunta naman tayo sa Tarlac. Yung nagsasalibat-bat. Okay guys, so pauwi na naman tayo ngayon sa Yan, sa Tarlac yan. Yan. Pumasok siya sa simbahan o kapilya. Yan. Nung simula pong magsasagit po ang nanay ko saka maoperahan po ang tatay ko, doon po ako nagsimula po na subukan mamanata. Yung pinapapalo sa likod Sabi dyan. niya po ang pagkigising namin. Tapos sabay nilalabas po namin yung mga brulyos po. Sinasabit po namin sa taas, doon sa harapan ko. Pagkatapos po nun, sabay upo na po kami dito at gumagawa na po kami ng mga brulyos. Tapos po, yun na po yung mga ano na po, ginagawa po namin araw-araw dito. Iniitak po namin. Sabay meron na pong mga ano po dito, mga guide na po. Tapos inaano po namin, tinatadya po namin yung pag
nakaano na po yung Boreas po. Meron po kaming tubo, tapos ay pinupukpok po namin. Yun na po yung kukunin namin po na pattern. Pag natapos na po, ito na po yung finish niya pag nalabas na. Gawa Ito na pala po sa yan yung kawayan. Boreas po na natapos na nag-kiss po. Ngayon po, itatali na po. Tapos sabay patapos po na natali na po, i-handle na po namin. Meron pong 25, may 35, may 30, may 40. Sabi po ng mga matanda po, pag meron po daw nahulog po na Boreas, babalik po daw sa unang panata po daw nila. Yun po yung mga sabihan po ng matanda. Then, babalik din po yung, yung pagpapanata niya po. Sabay na po, liliyahin po ng konti. Tapos sabay nilalagyan po ng gatla. Pagkatapos po nalagyan ng gatla, lalagyan po na namin ng tali. Sabay, ibubuo na po namin. Pagkatapos na po nabuo, doon sinasabit na po namin. Gusto ko po kasi pag nagtatali na po kasi, yung quality po yung gawa. Ayaw po kasi yung mayroong nasasabi po yung mga ibang nakakakita. Kaya po, inaayos ko po yung pagkakapagtatali. Sabi ko lang po, wag natin alisin yung kultura natin na Kapampangan, saka yung pagpapanata na po natin na ganito. Kasi, nasa sa atin na po yan nung simula pagkabata po Yun na po yung dinaknan po natin. Yun na rin po yung pagdanda natin. Inaano ko lang po sana na wag na po sana yung mga kabataan po na nagpapanata. Kasi, ginagawa po nilang laro. Dasal ko lang po ngayon, ang makaraos lang po kami ng asawa ko sa panganganak. Yan lang po. Nakaramdam din po ako ng medyo pananakit ko, pero tiniis ko po yung para po sa pamilya ko. Apas Tarlac. ...2026 po ang mga pinakikita ko sa inyo, 2026. Ayan. So, dalawang inyo makikita ngayon dito. So, may Kapas Tarlac naman yan. Lahat ng pinakita ko, 2026 yan. Ito lang, itong bago lang yan. Yung magbuhat ng 1. Yung borilyo pala, gawa sa kawayan. Hindi pala kahoy, kaya para wag siya mabali. Ayun ko lang nalaman yun Ako kababangan ako. Akala ko nung kahoy na tinistis na bilog. Yung pala kawayan para mas matibay. Yung matatandang kawayan na bayog kung tawagin yun, bayog. Yung bayog makapal kasi yung kawayan nun. Yung pagka, yung pinakano niya, kaya kung maghanap ka ng gagamitin mong poste sa bahay mo, yung mga bayog kung tawagin. Matitibay yun, makakapal ang laman nun. Ang butas nun sa kawayan na yun, maliit lang ang butas nun. Puro laman yun. Mabigat yun, yung bayog. Yan siguro yung ginagamit nila. So, dalawa dyan, meron siyang pumapalo ng borilyo. At saka nagpapasan ng cross. O narinig naman ninyo yung gumagawa doon sa Angeles naman, na pag natanggal daw yung isang borilyo, balik ka uli sa sentensya mo. Lahat na yan mga panata o pangako sa Diyos. Yung gumagawa ng borilyo, ang panata niya raw, kasi mga anak ang kanyang asawa. Siguro gustong mangyari nun, maging safe siya sa panganganak. Lagi may rason po, may dahilan Hindi mo naman gagawin yan kung walang dahilan. Pero sana, wag naman gawing biro.
Nung araw ako, taga-probinsya ako eh, Kapampangan ako. Doon sa amin, may mga kapitbahay ko, may nagpapanatang ganyan. Nung bata ako, ano ako nun, elementary yata. O elementary. Ah, kapitbahay ko, mga loko-loko talaga eh. Hindi talaga yata hindi maialis yung pagluloko dyan eh. Panluloko. Yung mga kapitbahay ko, may namamanata at yung namamalo sa kanila, kapitbahay ko rin. Kukuha sila ng saging. Pamalo. Yung sapay na saging. Pagka nag lumararga na sa kalsada yan, mainit. Papapas yung namamanata, ang inaapakan niya, yung anino ng kuryente. Yung anino, napapasok daw siya. Tapos yung nagpapainom ng itlog at saka ng malamig na orange juice, kaya ako nagigitog, naalala ko sila. Kaya rin iba doon, patay na eh. Kasi 64 na ako ngayon, oh. Elementary pa yun. Sigurado, yung mga matatandang namamanata, sigurado patay na yun. Kasi napagbetuan namin ng isang kalugar ko noon sa Facebook. Tinanong ko kung may sino ng mga namatay. Nababanggit na yung mga namatay. Ngayon, nilalagyan nila ng alak, gin. Yung juice na iniinom. hindi makapagreklamo yung nagpipinitensya. Na iniinom niyang juice. Meron gin. Sa totoo lang, pagka nakabilit ka sa araw, pag uminom ka ng alak, yung markang demonyo, madali kang malasing kasi mainit ang katawan mo eh. Pinagkukwento pa nila yan. Okay? Alam niyo yung ganyan, hindi naman pinapaintulot ng simbahan yan, pero ibig sabihin, wala silang respeto sa kanilang mga pare. Nung araw, sabi ni Emeritus Oscar Cruz na CBCP, tinatanong siya ng mga yung media eh. Kasi siya sumasagot doon na tagapagsalita ng CBCP. Sabi niya, hindi namin pinapaintulot ang ganyan. Kung hindi nila pinapaintulot, ba't hindi nila i-report? O ipahuli kaya? Kanya lang, napakahirap i-report o ipahuli yan eh. Kasi tradisyon niya. Pero hindi, may karapatan sila eh. Sabihin nila yung totoo para yung mga nagpipinit yan, malay nyo, matuto naman sila. Ang napapasin ko nito, hindi sila marunong sumunod sa mga pari nila. Hindi sila marunong makinig. Kasi dapat makinig sila, kung bawal yan, bawal yan. Okay, sa Biblia po, hindi naman kailangan magpinitensya ka kaibigan. Pahirapan mo yung sarili mo. Ginawa na po ni Jesus ang pagpapakahirap sa krus. Yan ay taon-taon na lang inahalala po yung Passion of Christ. O marugdog. Ibig sabihin ng passion, marugdog. Malalim. Yung pagpapapako sa krus ni Jesus dito sa Hebreo chapter 10 verse 10. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesus Cristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng misanang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ginawa na po niya, minsan lang, sapat na sabi niya.
So, ano man pong pagpapakahirap sa inyong mga katawan, kaibigan, hindi na po nararapat yan. Hindi na kailangan, kaibigan. Ano lang ang dapat natin gawin? Lumapit sa Diyos kung meron tayong problema. Ayon dito sa Mateo, sabi ni Jesus, sa chapter 11, sa mismo na may sabi babasahin ko lang ano pang nakasulat dito. Ano? Ayon sa ating Panginoong Yeso Cristo, ay ito po, meron tayong binabasang Bible. Chapter 11, (28). Ganito po nakasulat. Lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus, kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin at kayo pagpapahingayin ko. Ano man po yung dalag-dala nating bigat sa buhay nating problema na sa tingin natin di natin kayang lutasan. Nandiyan si Jesus, sabi niya, lumapit kayo sa akin. Hindi sinabi niya na magpanitensya kayo, magpakahirap o pahirapan ng inyong mga katawan. Alam niyo, hindi na po hindi na po applicable yan. At saka hindi naman talaga applicable yan. Hindi talaga applicable yan. Kahit na namamanata ka, di mangako ka sa Diyos na sumunod ka sa Kanya. Ang pangako mo, sumunod ka sa Kanya, tama na. O naalala niyo ang Ama namin? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa para ng sa langit. Sundin na lang po kalooban ng Diyos. At ang inyong mga gustong hilingin sa Diyos, kung ano man yung bigat na yan, sabi naman ni Jesus, come to me, all of you. Lahat ng may bigat na dala-dala, hindi kayo sinabing, yung iba hindi kasali. Sabi, lahat kayo, come to me, all of you. Kayong mga may bigat na dala-dala, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Hindi po applicable yan. Kahit akong gawin nyo, kahit pa sabihin nyo, tradisyon, panata, o ano na tawag nyo, bahala na kayo. Ako masasabi ko, hindi applicable sa Diyos. Ito po kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Mahal tayo ng Diyos. God bless us all. Bye.